Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 67. Lumang Tipan, Leviticus 17, Leviticus 18. Kinausap ni Yahweh si Moises, sinabing, makipag-usap kay Aaron at kanyang mga anak na lalaki, at sa lahat ng mamamayan ng Israel. Sabihin sa kanila kung ano ang inutos ni Yahweh, ang sinumang tao na mula sa Israel na pumatay ng isang lalaking baka, tupa, o kambing sa loob ng kampo, o sa labas ng kampo, upang ialay ito, kung hindi niya ito dadalhin sa pasukan ng tolda ng pagpupulong upang ihandog bilang isang alay para kay Yahweh sa harap ng kanyang tabernakulo, ang taong iyon ay nagkasala na sa pagdanak ng dugo. Panadanak niya ang dugo, at dapat nang itiwalag ang taong iyon mula sa kanyang bayan. Ang layunin ng kautosang ito ay upang dalhin ng mga mamamayan ng Israel ang kanilang mga alay para kay Yahweh sa pasukan ng tolda ng pagpupulong, upang ialay ng pari bilang handog ng pagtitipon-tipon para kay Yahweh, sa halip na maghandog ng mga alay sa isang lantad na bukid. Isasaboy ng pari ang dugo sa altar ni Yahweh sa pasukan ng tolda ng pagpupulong, susunugin niya ang taba nito para makagawa ng isang mahalimuyak na amoy para kay Yahweh. Hindi na dapat maghandog ang mga tao ng kanilang mga alay sa kambing na mga Diyos-Diyosan, kung saan kumikilos sila tulad ng mga beerang babae. Ito ay magiging isang permanenteng batas para sa kanila hanggang sa katapusan ng kanilang salinlahi. Dapat mong sabihin sa kanila, sinumang tao ng Israel, o sinumang dayuhang nakatira sa kanila, na maghahandog ng isang alay na susunugin bilang handog. At hindi ito dinala sa pasukan ng tolda ng pagpupulong upang ihandog ito para kay Yahweh, dapat na itiwalag ang taong iyon mula sa kanyang bayan. At sino man sa Israel, o sinumang dayuhang naninirahan sa kanila, na kumain ng kahit anong dugo, itatalikod ko ang aking mukha laban sa mga taong iyon, sa sinumang kumain ng dugo, ititiwalag ko siya mula sa kanyang bayan. Sapagkat ang buhay ng isang hayop ay nasa dugo nito. Ibinigay ko ang dugo nito sa inyo upang gawing pambayad ng kasalanan sa altar para sa inyong mga buhay, dahil ang dugong ito ang ginagawang pambayad ng kasalanan, sapagkat ang dugo ay pambayad ng kasalanan para sa buhay. Kaya sinabi ko sa bayan ng Israel na walang sino man sa inyo ang dapat kumain ng dugo, ni sino mang dayuhan na naninirahan kasama ninyo ang maaaring kumain nito. At sino mang mamamayan ng Israel, o sino mang mga dayuhang naninirahan sa kanila, na nangaso at pumatay ng isang hayop o ibon na maaaring kainin, dapat patuluin ng taong iyon ang dugo nito at takpan ng lupa. Sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay ang dugo nito. Kaya sinabi ko sa bayan ng Israel, hindi ninyo dapat kainin ang dugo ng anumang nilalang, sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay ang dugo nito. Dapat na itiwalag ang sinumang kumain nito. Bawat tao na kumain ng isang patay na hayop o ginutay-gutay ng mga mababangis na hayop, maging ang taong iyon ay katutubo o isang dayuhang naninirahan kasama ninyo, dapat niyang labahan ang kanyang mga damit at paliguan ang kanyang sarili sa tubig, at patuloy siyang marumi hanggang gabi. Pagkatapos nito magiging malinis na siya. Subalit kung hindi niya nilaban ang kanyang mga damit o pinaliguhan ang kanyang katawan, kung gayon dapat siyang managot sa kanyang kasalanan. Kinausap ni Yahweh si Moises, sinabing, kausapin mo ang bayan ng Israel at sabihin sa kanila, ako si Yahweh na inyong Diyos. Hindi ninyo dapat gawin ang mga bagay na ginagawa ng mga tao sa Ehipto, kung saan dati kayong nanirahan. At hindi ninyo dapat gawin ang mga bagay na ginagawa ng mga tao sa Canaan, sa lupain na pagdadalhan ko sa inyo. Huwag ninyong sundin ang kanilang mga kaugalian. Ang aking mga batas ang dapat ninyong gawin, at ang aking mga kautusan ang dapat ninyong sundin, para lumakad kayo dito, dahil ako si Yahweh ang inyong Diyos. Kaya dapat ninyong sundin ang aking mga utos at aking mga batas. Kung susunod ang isang tao sa mga ito, mabubuhay siya dahil sa mga ito. Ako si Yahweh. Walang sino man ang dapat na sumiping sa malapit na kamag-anak niya. Ako si Yahweh. Huwag ninyong lapastanganin ang inyong ama sa pagsiping sa inyong ina. Siya ay inyong ina. Hindi ninyo siya dapat lapastanganin. Huwag kayong sumiping sa alinmang mga asawa ng inyong ama,
hindi ninyo dapat lapastanganin ang inyong ama tulad nito. Huwag sumiping sa sino man sa inyong mga kapatid na babae, maging siya ay anak na babae ng inyong ama o anak na babae ng inyong ina, maging siya ay lumaki sa inyong tahanan o malayo mula sa inyo. Hindi dapat kayo sumiping sa inyong mga kapatid na babae. Huwag kayong sumiping sa anak na babae ng inyong anak na lalaki o sa anak na babae ng inyong anak na babae. Magiging sarili ninyong kahihiyan iyon. Huwag kayong sumiping sa babaeng anak ng asawa ng inyong ama. Siya ay inyong kapatid, at hindi dapat kayo sumiping sa kanya. Huwag sumiping sa babaeng kapatid ng inyong ama. Siya ay isang malapit na kamag-anak ng inyong ama. Huwag kayong sumiping sa babaeng kapatid ng inyong ina. Siya ay malapit na kamag-anak ng inyong ina. Huwag ninyong alisan ang dangal ang kapatid na lalaki ng inyong ama sa pagsiping sa kanyang asawa. Huwag ninyo siyang lapitan para sa ganoong layunin, siya ay inyong tiyahin. Huwag kayong sumiping sa inyong manugang na babae. Siya ay asawa ng inyong anak na lalaki, huwag siyang sipinggan. Huwag kayong sumiping sa asawa ng inyong kapatid na lalaki, huwag ninyo siyang lapastanganin sa ganitong paraan. Huwag kayong sumiping sa isang babae at sa kanyang anak na babae, o sa babaeng anak ng kanyang anak na lalaki o sa babaeng anak ng kanyang anak na babae. Malapit na mga kamag-anak niya ang mga ito, at ang pagsiping sa kanila ay masama. Hindi ninyo dapat pakasalan ang kapatid na babae ng inyong asawa bilang pangalawang asawa at sumiping sa kanya habang buhay pa ang una ninyong asawa. Huwag kayong sumiping sa isang babae habang siya ay may regla. Siya ay marumi sa panahong iyon. Huwag kayong sumiping sa asawa ng inyong kapitbahay at dungisan ang inyong sarili sa kanya sa ganitong paraan. Hindi ninyo dapat ibigay ang sinuman sa inyong mga anak upang idaan sa apoy, upang ialay ninyo sila kay Melek, sapagkat hindi ninyo dapat lapastanganin ang pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. Huwag sumiping sa ibang kalalakihan gaya sa isang babae. Napakasama nito. Huwag kayong sumiping sa alinmang hayop at dungisan ang inyong sarili dahil dito. Walang babae ang dapat na mag-isip na sumiping sa alinmang hayop. Ito ay kabuktutan. Huwag ninyong dungisan ang inyong mga sarili sa mga paraang ito, sapagkat sa lahat ng mga paraang ito na dungisan ang mga bansang itataboy ko mula sa inyong harapan. Naging marungis ang lupain, kaya pinarusahan ko ang kanilang kasalanan, at isinuka ng lupain ang mga naninirahan dito. Kaya, dapat kayong sumunod sa aking mga utos at mga batas, at hindi ninyo dapat gawin ang alinman sa mga kasuklam-suklam na mga bagay na ito, maging katutubong Israelita o dayuhang naninirahan kasama ninyo. Sapagkat ito ang mga kasamaang ginawa ng mga tao sa lupain, mga dating nanirahan dito bago kayo, at ngayon marungis na ang lupain. Kaya mag-ingat kayo para hindi rin isuka kagaya ng mga taong nauna sa inyo. Ititiwalag sa kanilang mga tao ang sino mang gumawa ng mga kasuklam-suklam na mga bagay na ito. Kaya dapat ninyong ingatan ang aking kautusan upang hindi makagawa ng alinmang kasuklam-suklam na mga kaugalian na ginawa nila dito bago kayo, upang hindi ninyo madungisan ang inyong mga sarili dahil sa mga iyon. Ako si Yahweh na inyong Diyos. Bagong tipan. Mark 14:17-42. Kinagabihan, dumating siya kasama ang 12. Habang nakasandal sila sa lamesa at kumakain, sinabi ni Jesus, "Totoo, sinasabi ko sa inyo. Isa sa inyo na kasama kong kumakain ang magkakanulo sa akin." Labis silang nalungkot at isa-isang nagtanong sa kanya, "Siguradong hindi ako, di ba?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Isa sa 12, ang kasama kong ngayong nagsasawsaw ng tinapay sa mangkok." Sapagkat tatahakin ng anak ng tao ang daan na sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Ngunit aba sa taong magkakanulo sa anak ng tao. Mas mabuti pang hindi na siya isinilang. Habang kumakain sila, kinuha ni Jesus ang tinapay, pinagpala at hinati-hati niya ito at ibinigay sa kanila at sinabi, "Kunin ninyo ito. Ito ang aking katawan." Kumuha siya ng tasa, nagpasalamat, ibinigay ito sa kanila at uminom silang lahat mula rito. Sinabi niya sa kanila, "Ito ang aking dugo ng kasunduan,
ang dugo na maibubuhos para sa marami. Totoo, sinasabi ko sa inyo, hindi ako muling iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon kung kailan ako iinom ng panibago sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos nilang umawit ng himno, pumunta sila sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Iiwanan ninyo akong lahat, sapagkat ito ang nasusulat, papatayin ko ang pastol at magsisikalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos kong mabuhay muli, mauuna ako sa inyo sa Galilea." Sinabi ni Pedro sa kanya, "Kahit iwanan kayo ng lahat, hindi kita iiwanan." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Totoo, sinasabi ko ito sa iyo, ngayong gabi, bago tumilaok ang tandang ng 2 beses, ipagkakaila mo ako ng 3 beses." Ngunit sinabi ni Pedro, "Kung kailangan kong mamatay kasama mo, hindi kita ipagkakaila." Ganun din ang pangako na sinabi nilang lahat. Dumating sila sa lugar na tinatawag na Getsemani at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Umupo kayo dito habang ako ay nananalangin." Isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimula siyang mabalisa at labis na nabahala. Sinabi niya sa kanila, "Ang aking kaluluwa ay labis na nagdadalamhati, kahit sa kamatayan. Manatili kayo dito at magbantay." Pumunta si Jesus sa di kalayuan, nagpatira pa sa lupa at nanalangin na kung maaari ay lampasan siya ng oras na ito. Sinabi niya, "Aba, Ama, kaya mong gawin ang lahat. Alisin mo ang tasang ito sa akin. Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban." Bumalik siya at natagpuan silang natutulog, at sinabi niya kay Pedro, "Simon, natutulog ka ba? Hindi ka ba makapagbantay ng 1 oras man lang? Magbantay kayo at manalangin na hindi kayo matukso. Tunay na ang espiritu ay nakahandang sumunod, ngunit mahina ang laman." Muli siyang umalis at nanalangin at kanyang sinabi ang ganoon ding mga salita. Muli siyang bumalik at nadatnan silang natutulog, sapagkat antok na antok sila at hindi nila alam kung ano ang kanilang sasabihin sa kanya. Bumalik siya sa pangatlong pagkakataon at sinabi sa kanila, "Natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Tama na, dumating na ang oras. Tingnan ninyo, ang anak ng tao ay ipinagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Bumangon kayo, umalis na tayo. Tingnan ninyo, malapit na ang taong magkakanulo sa akin." Mga awit, Psalm 31:9-18. Maawa ka sa akin, Yahweh, dahil ako ay nasa kahirapan, ang aking mga mata ay napapagod sa kalungkutan kasama ang aking kaluluwa at aking katawan. Dahil ang aking buhay ay pagod sa kalungkutan at ang mga taon ko na puro daing. Ang aking lakas ay nabibigo dahil sa aking kasalanan, at ang aking mga buto ay unti-unting nanghihina. Dahil sa lahat ng aking mga kaaway, hinahamak ako ng mga tao, ang aking mga kapitbahay ay nangingilabot dahil sa aking kalagayan, at mga taong nakakakilala sa akin ay nangangamba. Ang mga nakakakita sa akin sa kalye ay tumatakbo palayo sa akin. Nilimot ako na parang patay na walang sino man ang nakakaalala. Ako ay tulad ng isang basag na palayok. Dahil aking narinig ang bulong-bulungan ng nakararami, nakakasindak na balita mula sa lahat ng dako habang ang mga iba ay parang nagpaplano na magkakasama laban sa akin. Sila ay nagpaplanong kunin ang aking buhay. Pero umaasa ako sa iyo, Yahweh, sinasabi ko, ikaw ang aking Diyos. Ang aking kapalaran ay nasa iyong mga kamay. Iligtas mo ako sa kamay ng aking mga kaaway at mula sa mga humahabol sa akin. Paliwanagin mo ang iyong mukha sa iyong lingkod, iligtas mo ako sa iyong katapatan sa tipan. Huwag mong hayaan na mapahiya ako, Yahweh, dahil nananawagan ako sa iyo. Nawa ang masama ay mapahiya. Nawa sila ay mapatahimik sa Sheol. Nawa mapatahimik ang mga sinungaling na labi na nagsasalita ng suwail laban sa matuwid ng may pagmamataas at paghamak. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo ng may mapagpakumbabang puso, na kinikilala ang kabanalan ng buhay ayon sa itinakda sa Levitiko.
Tulungan mo kaming parangalan ka sa pamamagitan ng pamumuhay ng matuwid at dalisay, na sumasalamin sa sakripisyo ni Jesus nang siya ay nagbahagi ng kanyang huling hapunan kasama ang kanyang mga alagad. Sa mga sandali ng pagkabalisa, tulad ng ipinahayag sa Awit Kapitulo 31, ipaalala mo sa amin na magtiwala sa iyong walang hanggang pag-ibig at pagliligtas. Palakasin mo ang aming determinasyon na sundin ang iyong kalooban, kahit naharapin namin ang mga pagsubok, at bigyan mo kami ng lakas ng loob na manalangin ng taimtim tulad ng ginawa ni Jesus sa Getsemani. Nawa ang iyong salita ang maging lakas namin ngayong araw. Amen.